Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Tulad ng dati, Sabado na naman, narito naman tayo sa ating programang Kontrapunto. Tulad ng ating nakakagawian, bago tayo magsimula sa ating programang Kontrapunto, ay tayo muna mananalangin upang makamit natin ang biyaya at matubay ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama namin sa langit, salamat po sa pagkakataong ito. At sa lugar na ito, sa platform na ito, na ako po'y makapagbigay ng mga salubi ng mga tao na dapat pong malaman ng bawat isa sa ating mamamayan upang makapag-react po ang ating mga tauhan, mga namumuno sa pamahalaan, upang mabigyan po ng solusyon at mga remedial measure upang mapabuti po ang ating pamamahala. Alam po natin, ito po ang gusto ng ating Panginoon sa Kristo, na tayo po ay magkaroon na isang matatag na komunidad ng lipunan na kung saan lahat po ay nagtutulong. Alam po namin na ang lahat ng biyaya ay nagagaling sa iyo, Panginoon, at sana'y patuloy mo kaming biyaya at lahat ng pagpapalay, alam namin ito ay nanggaling sa iyo. Ito po ay ginagawa namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo, kasama na rin po ang Espiritu Santo, magpasawalang tayo. Amen. Sa ngalan naman ng Espiritu Santo. Yan po. Ngayon po ay ating namabalitaan ngayon, ito pong proposal nitong si Senator Alan Cayetano. Nasabi niya, magkaroon daw tayo ng snap election. Snap election tutuusin wala akong nakikita kung batayan sa saligang batas o sa mga batas na umiiral sa atin upang magkaroon po tayo ng snap election. Ang nagkakaroon lamang po tayo ng halalan doon po sa mga designated na petsa na itinatadhana po ng batas at ng ating pong konstitusyon. Noon po nagkaroon tayo ng snap election noong panahon po ni Marcos, sapagkat kinu-question niya po ang kanyang legitimacy noon. Marami ang nagsasabi na wala na siyang karapatan sapagkat wala na sa kanya ang tiwalang taong bayan. Ang kumu-question po nito ay ang Estados Unidos. Ngayon po, para patunayan niya po siya ay nasa kanya pang ang tiwala ng taong buong bayan, siya po ay nagpatawag po noong 1990 ng snap election na kung saan ay nanalo nga po na naman po siya muli. At tinalo nga po niya si Cory Aquino at si Doy Laurel. Pero hindi po nasiya ng tao doon sa resulta ng eleksyon. Ang paniniwala nila ay nagkaroon po ng regularidad sa conduct ng eleksyon. Kaya hanggang humantong po sa EDSA. Nagkaroon po ng EDSA at ang ginawa po ni Pangulong Cory Aquino ay nagtayo po siya ng transitory government o Freedom Constitution, sapagkat kinakailangan po niya na baguhin po ang ating saligang batas. Nanalo po si President Marcos Sr. sa bisa po ng 1973 Constitution at siya po ay pinroklama ng COMELEC doon din po sa bisa ng 1973. So, siya po ang nakaupo. Ngayon po, ang ginawa po ng ating naging Pangulong Cory Aquino, nagtayo po siya ng Freedom Constitution. Yan po ang nangyari po sa snap election. Ngayon po, mabalik naman po tayo dito po sa panukala ni Senator Alan Cayetano na tulad sinabi ko na walang batayan, it will comes out nothing extra constitutional na ito, sapagkat ang babaguhin po natin hindi po yung political reformation, kundi yung
pagkatao po ng bawat isang politiko. Although nagkaroon po tayo ng pagpalagay natin, nagkaroon tayo ng eleksyon, pero sila rin po umuupo eh. Wala rin po pagbabago. Ang laman po ng mga mahihirap po pa magkaroon po ng tunay na mamumuno sa atin. Mananalo po ba sila sa lakas ng ating mga politiko? Wala po, mahirap po mangyari yun. Tsaka isa pa ho, may question dyan po ang integridad po, ang credibilidad po. Nitong si Alan Cayetano, kung natatandaan ninyo, nung magkaroon sila ng paglalaban ni dating Speaker Lord Alan Velasco na kung sino pong ang susunod na speaker na kapalit ni Gloria, ay hindi po sila magkasundo ni Lord Alan Velasco. Kaya nang namagitan po noon ay si dating Pangulong Duterte. Sabi niya, para hindi niya masaktan yung dalawa, si Lord Alan Velasco, na napakalapit naman ito kay Sara, at itong si Alan Cayetano na tumakbo sa kanyang Vice President, ay sabi niya, he come out with a win-win solution. Sabi niya, sa 3 years ninyo ay kayo ay magkaroon ng term sharing. Isa't kalahati sa inyo. So pagka isa't kalahati, 1.5, it will constitute 3 years. So ganun nga po nangyari. Tinanggap ng dalawa ang panukala ng dating Pangulong Digong Duterte na paghahatian nilang 3 years at tig-isa't kalahating taon ho sila. So anong nangyari ho? Napagkasunduan din na si Alan Peter Cayetano muna ang unang mamuno. So he will serve muna sa una't kalahating taon. Pinagbigyan po siya ni Lord Alan Velasco para matapos lang ang usapan. Ganun ang ginagawa kasi ng mga tao para wala na masyado pang kwento-kwento, mga pagtatalo, argumento, kaya pinibigyan na rin kabilang panig. So na ganun na nangyari. Ang problema nga lang ho, ay nung matatapos na ho itong 1.5 year na tenure panunungkulan ni Alan Peter Cayetano, parang ayaw na niyang bumitaw. Sabi niya, gusto ng mga congressman na ako na magpatuloy na ako. Alam ninyo, pag kayo naging speaker, talagang makukuha ninyo ang mga bawat congressman. Habang kayo nakaupo kasi bubusugin ninyo ito sa mga proyekto at mga perks, privilege at pera ho. Kaya kung sino man na nakaupo riyan ay talaga naman malaki adbentahe. Ganun po nangyari. Kaya ngayon, so para maiwasan ng gulo, pumasok po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa eksena. Sabi niya, Alan, tapos lang yung 1 year, 2.5 year na panunungkulan, ibigay mo na kay Alan Velasco. Ngayon nga po ang nangyari. Katapusan na pinagatian po nila ang 1.5. Pero, ito po ay hindi nakuha sa magandang salitaan o pangakuan, kundi nagkaroon po ng pag-intervene ng ating Pangulo noon na si Digong Duterte. Kaya yun po ang nangyari. Parang mahirap pagkatiwala si Senator Alan Peter Cayetano. Pangalawa rin po, itong nakarang halala, hindi na nakaraan, yung kabila pa po, yung 2022. Nangako si Senator Alan Peter Cayetano na magbibigay daw siya through his effort, magbibigay ng gobyerno ng ayudang 10,000 sa bawat mamamayan. Yun ang pangakong yun ay tumalab po sa mga halal. Alam po naman natin na mga tao, lalo na yung mga mahihirap, ay madali pong maniwala dyan. Kaya sumikat po siya doon sa pangakong magbibigay siya ng 10,000.
Pero ano nangyari ho? Pagkatapos ng halalan, hanggang ngayon ho, ay hindi pa ho nang ibibigay ang 10,000. Kaya yun, nasira na naman si Alan Peter Cayetano sa mga pangako. Kaya parang mahirap paniwalaan ang kanyang sinasabi. Sa mga salita niya, nasisira siya. Hindi pwede palang itaga sa bato ang kanyang mga salita. At na-involve din siya dito sa nagkaroon tayo ng Southeast Asian Games, yung cold drone na kung saan napabalitang siya ay kumita roon na malaki. Nagkaroon po nata ng graft and corruption doon. Kaya ang personal na pakay lamang dito ni Peter Cayetano na alam niyang hindi mangyayari ay ino-offer niya to para pumukaw sa damdamin ng mga bawat mamamayan. At isa pa ang pinakamahalaga rito, gusto nilang i-divert yung atensyon sa impeachment at sa flood control. Sapagkat marami na pong sumasabit ng mga congressman at senador. Yung po diversionary tactic po ang ginagawa o squid tactic ang ginagawa po ni Senator Piling Cayetano. Inihiwalay po tayo sa issue ng bayan. Kaya hindi po natin dapat paniwalaan ang kanyang mga pambobolang ito. Sawang-sawa na po tayo sa kanya. Dami na po siyang sinabi na hindi nagkatotoo. Ngayon pa, siya ngayon ang nahalal na minority floor leader. Parang gusto yatang napabalitan, gusto maging pumalit na uli sa pagiging Senate President kay Tito Soto. Mahirap po mangyari yun. Sapagkat may basbas po ng Pangulong buong ang pagpapapalit po ng Senado. Hindi pwedeng tumalikod ang mga senador na bumaliktad na pra-majority noon na dating ni bumoto kay Escudero, ngayon naman ay bumoto kay Soto. Hindi po basta-basta ganoon yun. Nangako po yan sa ating Pangulo. Parang binastos po nila ang ating Pangulo kapag sila'y magbilis na magbago ng isipan at magpalit po ng Senate Presidency. Kaya ingat po tayo, huwag tayong maniwala sa mga ipinopursige nitong si Alan Peter Cayetano. Ngayon naman po, isa rin po naging issue sa mga pangyayari ay ito pong may mga usap-usapan na gusto raw ng mga retired military uniform person, mga ex-general at may mga active junior officer na magkaroon daw po ng pagbabago dahil sa pangyayari ng gulo. Parang dapat po natin bigyan ng kredibilidad yun sapagkat ang nagsimula po ng pagbubunyag po ng corruption ay si President Bongbong Marcos. Siya dapat natin bigyan ng credit. Bakit siya paalisin natin? Siya na nga nagsimula, gusto niya nalinisin Tapos igaganti nyo sa kanya yun. Para namang hindi tama yun. Siya nagsimula nun, tapos ibabalandran nyo sa kanya. Hindi naman tama ho yung ganung bagay. Ngayon, ang question, ang tanong, ipagpalagay na natin na magkaroon ng pagre-resign ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sino naman po ang papalit? Ayon po sa ating batas at sa Constitution, sa order of succession po ay Vice Presidente na si Sara Duterte. So, lalo po tayong napasama niyan. Sapagkat yung papalit na yun, may kaso rin
Ngayon, balagay ko, baka ito, kasuhan din ito sa ombudsman. Tapos, come February 6, 2026, baka mag-file na naman ng House of Representative ng another impeachment na dapat ngayon po natuloy. Ay nga lang po dahil sa salitang forthwith na ibig sabihin na immediate action without delay ay binaliktad po ni Chis Escudero. Wala pong forthwith kundi delay ang ginawa niya. Kaya ano nangyari na sa kanya? Ayun. May kaso na, tinanggal pa sa pwesto, baka matanggal pa. Kasi yung pagtanggap niya ng contribution na inamin niya at inamin ng contractor niya si Lubiano na mayroon siyang tinanggap, mayroon naman nagbigay. That is a purely violations of election law, which is criminal in nature. Pwede po siyang usigin niyang batas diyan. Sa ganun po. Ito naman, balik po naman tayo. Dito po sa advokasya, itong ating mga retired military, disgruntled o hindi nasisiyan, wala tang kasiyan itong mga military na mga, ewan ko bakit nabulat ang mabuti ito ni Duterte. Balik tayo sa kanila. Kaya po sila nagkakagano ko sa palagay ko dahil nabigyan sila ng pabor ni dating Pangulong Duterte. Pagkat matatandaan po natin noon, bago nawala sa pwesto matapos ang termino nitong dating Pangulong Duterte, ay dinagdagan po ang kanilang mga sweldo ng mga retired military. At isa pa ho dyan ay yung palaki ng palaki ang pensyon na ibabayad ng pamahalaan sa military personnel sa mga pensyon po nila. Napakalaki. Darating po ang panahon na 1/3 ng ating budget ay ipopondo lamang po natin sa pensyon po ng mga military and uniform personnel. Yan po ang dahilan kung bakit ito po nga dating budget secretary, na unang budget secretary, Benjamin Diokno, na nawala po sa pwesto. Dahil yan ang kanyang concern. Sinabi niya na ginagawa niya yung budget nung siya noon po ang budget secretary niya. Sabi niya, it will come a time na magkakaroon tayo ng malaking problema rito. 1/3 o 3 bahagi ng ating kinikita ng pamal ay mapupunta po sa pagbabayad po ng pension po ng ating military and uniform personnel. Malaking bagay yun. Kaya nung panahon na yun, naging unpopular si Benjamin Diokno, kaya he was forced to resign his post as Secretary of Finance. Kaya ngayon po siya ibalik na lang as member ng Monetary Board. Nakakapanggalit naman ho ito sa military pension na ito. Kapagkat ang mga pribadong manggagawa at ang mga pamahalang manggagawa, lahat po ay meron tayong tinatawag na mga GSIS at SSS. Para po ito ang sasagot pag tayo po ay nag-retire, natapos sa pagtrabaho o nagkaroon tayo ng mga aksidente that prevent us from continuing o kaya minamatayan o punon pa. Ang bawat pribado o private employee ay nagko-contribute po.
a certain percentage at ganoon din po ang employer o kanyang pinagtatrabahuhan nagko-contribute din po para ilagak po o maging contribution sa SS para sa kanilang penalty sa kanilang payment po para sa kanilang future use sa kanilang insurance. Ganon din po sa GSIS. Ang bawat manggagawa, official man o hindi, meron pong kinocontribute sa salapi na tinatawag na GSIS contribution para po magkaroon po ng isang pondo na kung saan ang pondong ito ay palalaguin at sa mga contribution din ng magiging ng mga member at magiging member, yan po ang pera po dyan at kasama rin po ang kikitain sa investment. Yan po ang ibabayad sa mga retirement po. Kasi alam nyo, pag tayo na, dumating tayo sa panahon, naging senior citizen na tayo, hindi na tayo pwede makapagtrabaho. Yan po ang papalit, kahit po maliit yan, para makatulong sa ating pang arawang gastusin. Ganun nga po mangyari, nagbabayad ang mga private employee na mayroong counterpart ang employer sa SSS. Ganun din po ang ginagawa sa GSIS. Nagko-contribute nga po ang mga manggagawa, whether officer or non-officer, elected or non-elected. Sa GSIS, nagkaroon po sila tinatawag na mandatory GSIS contribution. Mandatory po yan. Pero, dito po sa military, wala pong ganun Sobrang lakas nitong mga military. Baka siguro takot ang mga naging pangulo nung baka sila ikudita. Kaya sila patuloy na kinuport nila ang suporta ng military. Wala akong kontribusyon. Napakaswerte ho nila. So, meron silang tatanggapin na retirement pay at may mga monthly benefit, pero wala naman silang kinontribute. Parang hindi po yata pantaya. Kasi, sinasabi nila, delikado raw ang buhay, kung ikaw man ay maging military, police, or other uniform personnel. Wala naman sa kanila pumasok sa kanila doon. Sarili nilang kagustuhan yun Tsaka ano ba pinagkaiba nila sa mga teachers, sa mga other public government employee? Pareho rin naman Kahit sobrang panlalamang na ang ginawang yun. Kaya ano po ang nangyari? Naapektuhan po rito sa aking pananaw ang pagpasa po ng ating ROTC, Reserve Officer Training Corps. Sapagkat gusto po nating ibalik ng ilang mambabatas, tao, military na magkaroon po nating ibalik ang ROTC. Kung matatanda niyo, nung tayo nasa college, pagkatapos ng ating PMT, ROTC, MS-11, MS-22, 2 years po yan. Sapagkat nakalagay po sa ating konstitusyon na kailangan po meron tayong Citizens Army na compose po ng active at ng reserve na manggagaling po reserve sa mga estudyante. Yan po ang paggagalingan ng ating depensa po, ng ating sandatahan. They will compose the Armed Forces of the Philippines. Kinakailangan po malakas ang ating reserve. Ang inyo pong lingkod ay isa pong
first lieutenant ng Reserve Force. Kaya nalalaman ko po ang pangyayari yan. Tayo po ay nagpa-enlist upang makatulong kung ano man ang kinakailangan natin sa anuman mga imminent danger sa atin, bansa. Yung threatening our national security o kaya itong mga huwag sana mangyari, itong nangyayari ng mga lindol-lindol, wala pong tutulungan kundi po ang mga reservists po dyan. Yun na nga po, at hanggang ngayon na hindi po may pasang batas na ito, itong ROTC, sapagkat malaki po ang gagastusin dito. Wala pong mahirapan ng pamahalaan natin makapagkuha na naman ng pondo rito, sapagkat isipin ninyo, sasagutin ito mga uniforme. Dati kanya-kanya pong bili ngayon. Kami noon, kung kami nag-ROTC noon, kanya po kami bili ng ng sombrero, ng boots, ng damit, pantaas, pambaba. Ngayon po yata, pagka na-aprobahan itong ating ROTC, pamahalaan na po yata ang bibili. Napakarami po niyan. Mahihirapan po ang ating pamahalaan. Ang ROTC po ay napawalang bisang batas noong 2004 sapagkat nagkaroon po ng isang trahedya sa isang ROTC na student ng UST na si Wilson Chua, na kung saan dahil siya sa ROTC, siya po ay napatay dahil yata sa mga hising. Kaya nagkaroon po ng indignation, hindi naging popular, kaya gumawa po ng batas noon na tinatanggal na muna po ang ROTC. Kaya ang layunin po ng ROTC ay para po itong panggagalingan po ng Reserve Force. Ng Reserve Force po naman ay ginawa sa pamamagitan po ng batas na Republic Act 7077, na kung saan yan po ang kasama po sa pagkakaroon po ng armed forces ay hindi po lamang active regular member, kundi pati po yung mga dati o ngayon mga reservist na sa standby reserve, regular reserve, at senior reserve. Sila po ang panggagalingan ng ating armed forces o panggagalingan ng ating puwersa. Ganun po, sapagkat nakalagay po sa ating saligang batas na katungkulan po ng mamamayan ipagtanggol po ang ating bansa. Sa ibang bansa sa Korea, ay talaga po yata dapat pag-undergo ng ROTC kahit ma-distract muna ang kanilang pagtatrabaho. Sa Israel, kita natin maliit na bansa, napapaligiran ng mga Arab country, pero nalalabanan po nila, nakakatayo sila dahil po yan sa lakas ng kanilang reserve force. Lahat po doon, lahat ng able-bodied, lalaki at babae, ay member po ng reserve force. Yan po ang kinakailangan natin, yung malakas na reserve force natin. Kaya nga lang, hindi nga natin po magawa dahil sa kakulangan ng ating salapi. Kaya po ay nakakalungkot na pangyayari na gusto man din natin na magka-revive po natin ang ROTC ay hindi po nangyari dahil po nga sa tinatawag na budgetary constraint. Yun po. Ngayon naman po, punta tayo sa another na issue na pag-uusapan po natin, ay ito po yung denial ng interim release ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.
alam po natin na ang kanyang abogado na si Hoffman ay nag-file po ng petition sa ICC Court para po mabigyan ang dating Pangulo ng interim release. Parang po dito para mga merong parang bail. At merong isang bansa nang sasagot para dun muna siya habang nililitis o pending ang kanyang kaso. Kasi po sa criminal prosecution, ang right to bail ay karapatan ng bawat ng accused na habang nililitis sila ay pwede muna silang nasa labas ng kulungan. Except kung ang kaso ay mayroong karapatang imposable penalty na capital offense. Ang capital offense po ay dati death. Wala na tayong death ngayon, kaya ngayon ay life imprisonment. Kapag ganyan po ang imposable penalty, like example, na kasong murder, arson, o rape, at mataas ang ebidensya, the degree of evidence is high, made-deny po ang petition ng accused para po umapply ng bail. Sa general rule, bail is a matter of right. Pero pagka ganito nga po na capital offense ang imposable penalty doon sa tatlong crime na sinabi ko, maaari pong ma-deny. Ganun po ang gusto pong i-apply sa ICC. Kaya nga lang po, ito po ay hindi pinagbigyan ng International Criminal Code. Yan po ang pinanalangin nila ng mga pamilya Duterte at ng mga DDS at mga supporter po nila. Magkaroon po ng interim release habang dinidinig ang kaso. Kaya nga lang, nandinilay para silang pinagsakluban ng langit. Bakit? Ano ba dahilan? Bakit hindi nag-deny ang kanilang ang kanilang petitions for interim release? Kasi po, ang sinabi nila, ang pagkakamali po ditong abogado niya dito sa Pilipinas at abogado niya si Kaufman, sinabi po nila wala raw jurisdiction ng ICC. Siya daw po ay kinidnap lang. So, pagka gano'n lang kayo sabi doon, hindi nyo kinikilala ang jurisdiction. Ang sabi nyo, kinidnap lang kayo, sabi, persahan namin kinukuha kayo na wala kaming batayan. Pwede nyo kaming takasan yan. Sa bakit hindi nyo kami kinikilala? Yan po ang na pwede po tumakas anytime ang dating Pangulo. Na kunyari, binigay sa isang bansa, most probably, baka sa leader lang, pagpalagay na natin, kung doon po yan, huwag po natin undiscount ang possibility na tumakas siya at harapin ang pananagutan niya habang dinidinig po ang kaso. At pang pangalawa pa po na dahilan kaya po hindi pinagbigyan ng kanilang kahilingan ay sa katatayuan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak niyang Vice President, may anak siyang congressman at may impluensya pa po yan. Nahalata naman po natin, halata natin, ang bigat pa ng influence niya. Dito nga election lang ang dami pong sumasama sa kanila. Itatago po yan. Kaya niyang impluensyahan ang anumang investigate. Malakas po ang loob niya. Kaya nung sa kanya kill. Tapos, kasuhan ninyo ako. Ang tagal ho ng proseso. Kaya, napakahirap po na ibigay sa kanya yan sapagkat may impluensya niya po ang investigasyon at
Pangalawa, at kasama rin po sa pag-influensya, pag-terrorize o pag-intimidate po ng mga witness, yung mga kamag-anak ng namatayan. Pwede silang takutin na bawiin ang kanilang mga testimonya laban kay Mr. Duterte sa kanilang kasong isinampa sa ICC. Mabaliwala po ang paghihirap kapag ka po niretract o inatras, winidraw ang complaint po ng mga testigo. At sinabi lang po na para daw po sa kanyang health reason dahil matanda na raw siya, 80 years old na, pero parang mahirap paniwalaan kasi paglalabas ng Hague Prison, itong kanyang anak si Sara Duterte at si Kitty Duterte, sinasabi niya, nakipagkwentuhan pa sa kanila Alam na alam ang mga pangyayari. Saka, may mga doktor ho doon. Masyado pong advance po ang bansang Hague sa mga kahit na konti pong nararamdaman ninyo, nakamonitor po yan sa mga doktor. Hindi po pwedeng pabayaan nila sapagkat pananagutan po nila kung ano man po ang mangyari sa dating Pangulo. Kaya po nakatutok po sila doon. Kaya hindi po nilang pabayaan yan. Ngayon, ang inaano nila, sabi nila, pabayaan daw mga labas para sa humanitarian, for humanitarian reason. Bakit ba noon? Nung nagpapapatay sila, sinabi niya, sige kayo mga pulis, encourage nyo yan na mga natukhang ninyo lumaban para mayroon kayo reason na patayin. Nasaan doon ang at nagkaroon pa tayo ng AJK, nasaan ang humanitarian? Dapat sa kanya muna. Una-una, binigyan niya muna ng in-apply muna nila ang batas bago nila pinagpapatay. Tapos ngayon, hihingi sila ng batas para sa kanila. I-apply niyo muna sa inyo. Kaya yung mga ginagawa ni Duterte, bumabalik sa kanya. Noon, sa mga Senate hearing kung saan siya naimbita, sabi niya, pag pumunta rito mga ICC, sipain ko yan. Anong nangyari? Siya po nasipa. At matagal na marami na akong pronouncements siya. Talagang sinasabi niya, wala siya talagang galang sa International Criminal Court. Kaya yun po ang nangyari. Sa ngayon po, ano ang pwede pang mangyari ngayon sa kasong ito? Nagtatako ang mga abogado ng mga biktima, yung mga human rights lawyer, na bakit pinospone ang confirmation of charges na na-schedule noong September 23 sapagkat kung kayo po akusado dito sa Pilipinas, gusto po ninyo yung mabilisang investigasyon o proceeding upang hindi kayo nagtatagal. Lalong nagtatagal yan. Lalong nagtatagal yan pagka ganyan. Sapagkat, ang sabi ng abogado na si Kaufman na magpapile daw sila ng motion para i-appeal. Ngayon po, pagkaroon na naman po ng appeal na ganyan, magkikreate na naman po ang ICC ng another chamber, appeal chamber, para po pag-aralan ang isasabit na motion for reconsideration. So magtatagal na naman po yan. Kaya tinantay po natin yan na magkaroon ng confirmations of charges. Dito po sa Pilipinas, pagka po na nakasuhan ang isang tao sa criminal charge, pumupunta muna ito sa fiscal para i-determine po muna yung probability. Yan ba, pwede bang ginawa yan? Pwede kang ginawa yan? Ganun ho.
Tapos ngayon, maupo itong si ngayong Ombudsman Crispin Rebollo, nang dati po siya nasa DOJ, ginawa po ninyong pinalakas niya ang bago mag-file, kinakailangan meron tayong tinatawag na reasonable certainty of conviction. Bago i-file sa korte, kailan nakakasiguro tayo. Ganun po ang mangyayari. Kaya ngayon, sa confirmation of charges, bago i-file, titingnan muna mabuti nitong ICC kung talaga bang karapat-dapat na sampahan ng kaso. Yun ang alam po, magtatagal na naman sa mga ganyang klaseng proseso. Kaya, ang ganun nga po, lalo lamang magtatagal. Sana, ang akin lamang obserbasyon dito, bakit po ba nangyari ito? Bakit siya napunta nagkaroon ng kaso, at ngayon, ang kanyang anak, na si DP Sara ay napipintong buhayin ang impeachment sa kanya sa February 6 na kung saan matatapos na po ang 1-year ban. Unless magkakaroon ng Supreme Court na i-resolve yung motion for reconsideration. Baka mapaaga. Pagkaganoon man, ang ibig ko sabihin, ay hindi sana sila nagka-problema. Kung ginawa lamang nila magamang ito, at yung mga anak nila Duterte na si Pulong at si Baste, ay hindi nila kinu-question, inalipusta si Bongbong, sinabi nilang weak president, bangag. Kahit sino naman po ang pagbintang ng ganun tao lang si Bongbong para hindi masaktan. Tapos na ang ninyo, Mr. Duterte, kayong mga kamag-anak at mga DDS. Tapos na ang panunungkulan niyo, tanggapin niyo na si Bongbong. Gusto niyo kaagad tanggalin kaagad siya dahil bangag siya, dahil kayo nakaupo. Masyado kayong naging greedy sa inyong position. Ayaw niyo nang bitawan. Alam niyo, ang bawat tao ay dapat isipin natin kung saan na tayo nakapwesto. Hindi lahat ng panahon tayo nasa taas. Isa kanila nga, hindi mo sila bumagsak ng vice president pa . Kung ang ginawa nila ay hindi mo na nila pinagbalakan at pinagsabihan ng kung ano nung masama na sinabi nilang weak president at bangag si Pangulong Bongbong, sana ngayon wala silang problema. Igagalang naman ni BBM ang kanyang pangako sa kanyang vice president na si Sara na siya nang susunod na Pangulo. Tutulungan pa. At wala akong nakikita makakalaban niya. Sila ay gumawa ng kanilang problema. Wala ho talagang problema, sila mismo ang gumawa ng kanilang problema. Maalala ko tuloy ang sinabi ng mga incheck. Sabi nila less talk, less mistake. More talk, more mistake. At no talk, no mistake. Simple lang . Parang hindi nila kayang tanggapin yan . Na iba na ang Pangulo natin. Sinabi nila, mahina, bobo raw si Pangulo, bangag pa. Parang sasabing mahina si Bongbong Sa kanya administrasyon, itong si Apollo Kibuloy nakulong, hanggang nakakulong pa. Si Tebes nakuha ngayon. Si Harry Roque nagtatago. Si Duterte, nasa Hague. Ang dami nilang nangyari sa kanila. Tapos sasabihin nila, mahina si Bongbong. Yung nga napakabait pa nga ni Bongbong. Mataas ang kanyang paniniwala sa justice po natin. Sa aking pag-aanalisa, ang gusto lamang po ng pamilya Bongbong sa ngayon ay ma-redeem ang kanilang pangalan. Gusto nilang linisin ang pangalan nila sa kanyang paglilingkod sapagkat wala na pong pinakamaganda sa lahat na magkaroon po ng magandang pangalan
ang iiwan ninyo sa inyong susunod na mga generation. Marami na po silang matanggap na mga kasarapan sa buhay, kayamanan, hindi na ho nila kailangan paaktin. Gusto lamang nila na bumuti na at gumanda na ang perception sa kanila. Kaya, ganun po ang pangyayari. Ngayon po, tatalakayan naman natin ang pinakahuli nating topic, ito pong sa ICC. ICI po, na kung saan po nagkakaroon tayo ng investigasyon dito po sa mga flood control na sinisiyasat ang involvement ng mga mambabatas, congressman, senador, mga DPW at mga kontraktor at kung sino-sino pa pong napasama. Ang napapansin ko sa aking pagbabasa sa mga pahayagan, napansin ko na marami ang humihingi na ang paglilitis o pagkukondak po ng mga hearing ay dapat po ito ay open. Para nakikita po ng tao kasi para po transparent at nakikita po ng tao. Kasi po, nakakapag-react ang tao, nakakapagbigay ng kanilang mga reaksyon. Alam nyo, kung sa kaso ho, mayroong naroroon ng sinasakdan, ang bawat tanong sa kanya ng kabilang abogado at ng huwes, sa bawat tanong, sinasagot po ito ng nasasakdan o hiniyabla. At hindi naman po pagsagot, tinitingnan din po tinatawag natin demeanor. Paano siya sumagot? Malalaman nyo kung sabi siya ng totoo o hindi, o nang bobola siya. Hindi lamang sa salitang kanyang sinasabi. Napabalita pa nga yata na paratang napikon nga ata sa isang hearing si Secretary Mark Villar ang pinagtatanong siya ng IC. Kahit para siya ay napilitan yatang ilabas sa Panginoon. Yun po, napakaganda po na makikita natin po, nagkakaroon po ng mga hearing dun po sa Quadcom, ngayon po sa Senate Blue Ribbon Committee, na-update po ang bawat mamamayan na talaga sumusubaybay po dito. Kaya sana, pagbigyan naman ng itong commission na to, na maging open na po ang pag-iimbestiga sa kanila. Ito may tuturong trial by publicity. Abayan po natin ang tao kung paano po sila at itong mga testigo, kung paano po sila humarap. At makita po natin sino-sino ba yung mga pinagtanuhan dyan. Sapagkat makikita natin kung ano sila umayos, umarte roon. Hindi po nakatago. Kaya nga po, dapat nating sanang wish natin, wish ko lang na sana pagbigyan na po ang kagustuhan ng mga mamamayan na buksan na po. Yun po lamang at marami pong salamat muli sa pakikinig ninyo. At muli, sana tayo magkita-kita sa susunod na Sabado upang talakayin muli ang mga isyu na bumabalot sa ating bansa. Yung po lamang, maraming salamat at God bless you all. Paranaque, Metro, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo.
at kasama si Gaspar Latam. Laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Netreo worldwide. Boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam.